Naalala ko nung ako po ay negosyante pa na meron kaming bakery na napakalakas ng aming bakery mag-asawa. Ito yung binuhay ko sa aking mga anak at pinagpaaral ko way back 2010. Talagang puyat kami mag-asawa. Tapos yung mga yari, sa dami kasi kailangan humanap pa ako ng dideliveran kasi napakalakas ng aming production. Ito yung mga tinapay na makita niyo mga tindahan, yung mga nakabalot. At sa kabila na marami nang humahango sa akin ng mga tricycle na may sidecar, napakadami nang humahango. Pero sa lakas ng production namin ay kailangan ko pa talagang humanap ng mga madideliveran. Kaya ako nakakita sa Pampanga, sa Magalang, sa Congressional, Quezon City. Ako mismo yung bumibiyahe, yung aking sasakyan. At talagang pagod ako sa maghapong pagbiyahe, umaga pa lang pag-uwi. Pagdating ko ng hapon, pagod na pagod ako, pero during that time, ako may mga Bible study rin noon. Ang Bible study ko ganito, gabi, alas 7, alas 8. Sa kabila ng kapaguran ko, pero hindi ko pinangihinayangan na yung gamitin ko pa yung buhay ko para makapagturo ng mga salita ng Diyos sa bawat pamilya. Kaya doon ako hinubog ng Panginoon. Hindi ko alintana yung pagod kasi ang gusto ko talaga ay hindi lang makapaghanap buhay, kundi makapag-serve sa Panginoon. Kaya ako ito kinukwento sa inyo kasi yung talagang puso ko nung araw, kahit ako maghapong pagod, nagmamaneho, at nagbibiyahe ng aking mga produktong tinapay pero ang kumukuha ko ng lakas sa salita ng Diyos. Kaya ang sarap nung panahon na yun ako ay kaya lang during that time talaga ay hindi madali talaga yung naghahanap buhay ka, tapos ay pinagsasabay mo yung pagiding ko talaga. Tapos ang mabigat pa noon yung talagang may mga humahango sa'yo, hindi nagbabayad, tapos ikaw nakacheque sa mga kinukunan mo ng harina. Yung ang sakit sa pag-iintindi. Pero salamat sa Diyos sapagkat lahat naman yun ay na-overcome natin. Kaya sa gabing ito, ako nagpapasalamat sapagkat muli tayo ay merong ganitong pagkakataon na tayo makapag-aral ng makapangyarihang salita ng Diyos. Okay, hindi ko na po pakatagalan pa, tayo po magsimula na sapagkat alam ko po na sa oras na ito ay talagang ang bawat sa atin talaga ay inaantok na ba kayo mga kapatid? Di ba? Hindi naman, no? Talagang sa oras na ito talaga tayo ngayon ay dumako na salita ng Diyos. Okay, bago tayo dumako sa Word of God, tayo muna sama-sama yung pumikit. Tayo ay manalangin. Lord, maraming salamat sa gabing ito, Panginoon, O God, Lord. Inalaw niyo po, Lord, na ngayon po ay makapagsimula kami ng gawain dito, Panginoon, O God, sa pamilya po nila Sister Merly, nila Sister Lulu, nila Ate Ine, at sila Clarissa, sila Brother Tom, kila Elaine, Panginoon, O God. Salamat. At naniniwala po kami, Lord God, na ito po'y magiging patuloy po, Lord, na daluyan ng inyo pong pagpapala. At patuloy po, Lord, yung pong kanilang mga mahal pa sa buhay, mga kaibigan, kakilala, ay Panginoon, tunay nga po, Lord, sa mga susunod na mga gawain, ay patuloy po magiging instrumento ang Bible studying ito upang maihayag, Lord, ang inyong kadakila at kabutihan, Panginoon, sa lugar na ito, Panginoon God. Gabayan niyo po kami, samahan niyo po kami, at naniniwala po kami ngayon pa lamang po kiniklaim po namin o na katagumpayan ng gawain ito. Ito po ang aming dalangin in the name of Jesus Christ. Everybody says, Amen and Amen. Praise God. Okay, sa gabi pong ito ay nais ko pong ituro sa inyo yung topic about obedience always brings blessing. Alam niyo mga kapatid, ang sikreto ng pagpapala sa lahat ng aspeto ng blessing, lahat naman tayo nangangarap ng pagpapala. Mentally blessing, emotionally blessing, spiritually blessing, financial blessing, materially blessing, lahat po yan ay pinapangarap ng bawat isa po sa atin. Pero alam nyo ba na lahat yan, na mga pagpapalang iyan ay magmumula lang yan higit sa lahat sa pagsunod natin ng tapat sa ating Panginoon Diyos. The moment we faithful obedience in our God always brings blessing. Yan po ang pakakatandaan niyo po mga kapatid. Kaya po yan po yung ating pong topic ngayon, obedient always brings blessing.
Kapag tayo patuloy na sumusunod sa kalooban ng Diyos, habang tayo patuloy na tapat na sumusunod sa nais ng kalooban ng ating Panginoon Diyos sa ating buhay, yung pagpapala na magmumula sa Panginoon ay hindi po pwedeng hindi natin maranasan. Kaya doon pa lang sa salita ng Diyos, kapag binasa natin ang Bible, habang sumusunod ang mga Israelites sa Old Testament, dumadaloy ang biyaya at pagpapala ng Diyos. Habang sumusunod ang mga lingkod ng Diyos, dumadaloy ang biyaya at pagpapala ng Diyos. Habang sumusunod ang mga mananampalataya sa Diyos, dinadaloy ng Diyos ang kanyang masaganang pagpapala. But the moment na sila nagdi-disobey sa lahat ng gusto ng Diyos, yung sumpa, yung curse ay dumadaloy sa buhay nila. Kaya napakahalaga po na yung pagsunod nating gagawin sa kalooban ng Diyos ay patuloy natin ay ma-maintain, maging kultura na ng ating buhay yung pagsunod lagi sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Naalala ko ito po nga mga Israelita na kapag sila lagi nagrereklamo, lagi nagko-complain, laging sinisisi si Moises, alam niyo po, ang nararanasan ng mga Israelites sa Old Testament ay laging sumpa, laging salot, sapagkat sa halip na sumunod sila, nagko-complain sila, nagrereklamo sila. Kaya yung sumpa, yung palo mula sa Diyos ay nararanasan nila. But the moment na sila natututong mag-humble beginning, natututong dumulog sa Diyos ng may kapakumbabaan, natututong sumunod sa Panginoon ng may katapatan, yung biyaya at gabay at pagpapala ng Diyos ay patuloy nilang nararanasan. Kaya napaka-powerful ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Okay, dito sa Luke chapter 5, beginning verse 1 up to verse 11, ito yung kwento na si Simon Peter at yung kanyang mga kasamang mangingisda ay magdamag na ng isda. Sa pangingisda po nilang magdamag ay wala silang nahuli. Ni kahit isang pirasong isda ay wala silang nahuli sa kabila na kanilang pagpapagal, pagtsatsaga na pumalaot sa magdamag doon sa dagat. Pero umuwi silang luhaan. Kaya nung nag-uumaga na, galing sila sa pagpalaot sa magdamag na pangingisda, nililinis nila yung lambat para ito ay itabi at sinupin muli at yung kanilang bangka ay nasa dalampasigan na. At ito yung tagpo na ang ating Panginoon Kristo ay nandoon nung time na yon, napakaraming taong talagang sumusunod at nakikinig sa mga aral ng ating Panginoon. At ito namang si Simon Pedro at ang kanyang mga kasama ay inaayos na at itinatabi na yung bangka para sila'y umuwi na sapagkat sila'y unang-una pagod, puyat, at higit sa lahat, siguradong mapakalungkot na kanilang saloobin, damdamin kaisipan sapagkat wala silang iuuwi na isda sa kanilang pamilya. Wala silang magiging pambili ng pagkain sapagkat wala silang huli. Kaya gaano kasakit ang sitwasyon ni Simon Pedro at ng kanyang mga kasama sa kabila ng pagpapagal, pagpapakahirap, pagtatyaga sa magdamag na paghahanap buhay bilang mangingisda, pero wala silang huli. Pero yung tagpong ito, dito, bumago at nabago yung buhay nila sapagkat natuto silang sumunod sa ating Panginoon. Bagamat napakahirap sumunod sa nais ng Panginoon, kapag ikaw ay nasa matinding sitwasyon na hindi maganda, pero ito ang tunay na nakita ng Panginoon kay Simon Pedro. Na kahit mabigat yung sitwasyon, pero natutong sumunod si Pedro sa ating Panginoon. Kaya yung biyaya, yung pagpapala ay naranasan ni Simon Pedro, 10 nung kanyang mga kasama sa kanyang pangingisda. Okay, basahin po natin yung kwento, yung natala sa Bible sa Luke chapter 5, beginning verse 1 to verse 11. Minsay nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Genesaret. Pinagkalimpumpunan siya ng napakaraming taong ibig makarinig ng salita ng Diyos. Tingnan niyo po mga kapatid,
nung nasa lupa pa ang ating Panginoon, pinagkakaguluhan siya. Nagkakagulo ang maraming tao, nagsisiksikan, sinusundan siya, at ang isang reason ay para makapakinig lamang ng salita ng Panginoon na kanyang itinuturo. Ganyang kasabik, ganyang kauhaw ang mga tao during that time sa panahon ng ating Panginoon na talagang kahit saan siya pumupunta, kahit saan siya naroon, nagkakagulo, nagkakalipon-pon ng mga tao para lang makapakinig ng salita ng Diyos. Kaya po, ito rin po yung napakaganda na maranasan sa ating generation. Bagamat napakaraming ginagamit na mga hadlang ng dyablo para ang maraming tao, maraming kabataan, maraming iba't ibang uri ng mga tao, babae at lalaki, mawala ng panahon sa salita ng Diyos upang ang kanilang oras, panahon, atensyon ay magubo na sa maraming bagay para hindi na nila maranasan ang kauhawan at kasabikan sa salita ng Diyos. Pero sa gabing ito, ako'y naniniwala na talagang mag-uumpisa na gumalaw at kumilos ang Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin sapagkat muli ang salita ng Diyos ay inihayag at idadaloy ng Diyos sa lugar na ito. Amen. Kaya napakapalad po natin sapagkat dito makikita po natin nagkakalipon-pon, nag-uunahan, nagsisiksikan ng napakaraming tao doon sa dalampasigan para lamang pakinggan, para lamang makinig ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo. At ano po ang sabi? May nakita siyang dalawang bangka sa baybayin na kalusad na ang mga mangingisda at naghuhugas sa kanilang mga lambat. Verse 3, lumulan siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simon na may-ari nito na ilayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Sapagkat napakaraming tao, overcrowded, nakita niya yung bangka. Ito yung bangkang ito ay ang nagme-may-ari ay si Simon. Na si Simon na nangisda na magdamag, walang nahuli, pagod, puyat, walang iuuwing pagkain sa kanyang pamilya, 10 ng kanyang mga kasama, pero maaring ito ay mainit ang ulo, maaring ito ay wala sa wisyo sapagkat wala nang nahuli, pagod, puyat. Pero hiniram pa ng ating Panginoon yung kanyang bangka at ang masakit doon, hiniram sa kanya, ipinatulak pa sa kanya sa bandang gitna ng baybayin. Kung tayo po kaya ang may-ari ng bangkang ito, nung during that time sa panahong iyon, tayo po kaya ay ipahihiram ba natin yung bangka, tapos inutusan pa tayong itulak sa bandang gitna para medyo lumayo ang Panginoon at ginawa niyang stage habang siya nagtuturo? Ano kaya ang magiging response natin? Kung tayo yung pagod, puyat, walang kinita, walang huli, baka po hindi tayo sumunod Baka po magsalita pa tayo ng hindi maganda Pero makikita natin din sa tagpong ito, si Pedro kahit abala, naglilinis ang lambat at pagkalinis handa na siyang umuwi, itabi ang bangka. Pero nakita ng Panginoon sa Kristo yung bangka niya, sinampahan ng Panginoon, hiniram at pinatulak pa sa kanya sa gawing gitna ng ilog. Ano po nangyari? Lumulan siya sa mga bangka at hiniling kay Simon na may-ari nito na ilayo ng kaunti sa tabi, naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niya magsalita, ay sinabi kay Simon. Ibig sabihin, hindi umali si Simon nung ang ating Panginoon Kristo ay nagtuturo. Kasi after magturo ng ating Panginoon, saka pa lang siya kinausap ng ating Panginoon. Ibig sabihin, hindi naman siya inutusan ng Panginoon na huwag kang aalis, huwag kang uuwi, makinig ka sa akin. Hiniram lang ng ating Panginoon ng kanyang bangka, pero walang sinabi ang Panginoong Jesus na huwag kang aalis, makinig ka muna sa akin. Ibig sabihin, makikita natin kahit walang kinita, kahit pagod, kahit puyat, kahit malungkot, sapagkat uuwi siya sa kanyang bahay, sa kanyang pamilya na walang uwi, na isda at wala silang pagkain. Pero sa ganung sitwasyon, nakinig siya sa ating Panginoon. Ito ang pinakamagandang balita dahil natuto siyang sumunod sa ating Panginoon. Hiniram yung bangka niya, ipinahiram niya. Ipinatulak sa kanya, itinulak niya na walang reklamo. Nandun kagad yung pagsunod ni Pedro. And then after that, pagkatapos siyang magsalita,
ay sinabi kay Simon, pumalaot kayo at ihulog mo ang mga lambat upang manghuli. Makinig po kayo mga kapatid. Sa isang professional fisherman, umaga na nun. Kaya sila nanguhuli ng isda sa gabi, sa madaling araw. Mas ang isda ay lumulutang sa ilog o dagat. Pero pag ang isda ay tanghali na, wala nang isda no, nasa pinakamalayo na parte na. Pero sa tagpong ito, matapos mangaral ang ating Panginoon, inutusan si Simon, muli kang pumalaot at manghuli ng isda. Ihulog mo ang lambat mo uli. Makikita natin na alam ni Pedro kung makakahuli pa siya kasi tanghali na nun. Pero, ano sabi ni Pedro? Sumagot si Simon, Guro, magdamag po kami ng huli. Pero, wala po kami nahuli. Ito yung sagot niya sa ating Panginoon nung inuutusan siyang muling pumalaot. Pero ang sabi po ni Pedro, ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko muli ang lambat. Ito po yung pinakamagandang tagpo na sinabi ni Pedro. Parang gusto niya sabihin sa ating Panginoon na magdamag po kami ng huli, wala kami nahuli. Pero muli niyo akong papapalautin sa dalampasigan, sa gitna ng dagat o ilog para manghuli muli. Magdamag nga kami nahuli, wala kami nahuli. Ngayon pa kaya kami may mahuli? Pwedeng ganun po ibig sabihin ni Pedro. Pero dahil sabi ni Pedro, pero dahil po sa sinasabi nyo na ako ay inuutusan nyo na muli akong pumalaot, sige po, sabi ni Pedro, ihuhulog ko pong muli ang lambat. Makikita po natin mga kapatid, sa panahon na discouraged, hopeless, wala sa wisyo, puyat, pagod si Pedro. Pero natutong sumunod sa ating Panginoon. Natutong makinig sa ating Panginoon. Natutong magtiyaga, umupo sa dalampasigan at nakinig na seryon sa ating Panginoon. Kaya, nung pagkatapos ng pangaral ng ating Panginoon, siya'y kinausap ng ating napakaraming tao nung panahong iyon. Pero si Pedro ang kinausap ng ating Panginoon after niyang mangaral sa napakaraming tao. At muli siyang inuutusang pumalaot para manghuli ng isda sapagkat alam ng ating Panginoon na wala talaga siyang nahuli. Ano po ang nangyari? Gayon niya ang ginawa nila at sa dami ng kanilang huli, halos magkasisira ang kanilang mga lambat. Makikita natin, nung matutong sumunod si Pedro, doon nagpasimula ang hindi ini-expect, hindi inaasahan ni Pedro na napakaraming huli. Nung ihagis ni Pedro at na kanyang makasamang kanyang lambat, hindi pa halos sumasaya doon sa tubig yung kanilang lambat. Halos naglulundaga na yung mga isda doon sa lambat na inihagis nila. At nung ito ay lumubog na, nung binabatak na nila, sabi ng Bible, halos magkansisira yung lambat nila. Bakit po halos magkansisira? Dahil sa dami ng huli nung lambat na kanilang inihagis. Bakit nagkaganon? Kasi ang Diyos, ang ating Panginoon, ay gumalaw sa buhay ni Pedro at ng kanyang mga kasama. Kasi natuto silang sumunod sa ating Panginoon. Kaya ito yung ating pong binibigyan diin. Obedience always brings blessing. Mga kapatid, sa pagsunod sa Panginoon, minsan mahirap sumunod. Lalo't kapag ang sitwasyon mo ay parang negatibo, parang may pinagdadaanan ka, parang may challenges, parang may pagsubok, parang may trials. Pero isa lang po ang itinuturo sa atin ng Panginoon. Kahit ano ang kinakaharap mo, kahit ano ang nangyayari sa paligid, kahit ano ang ating sitwasyon, unahin nating sumunod sa ating Panginoon. Sapagkat iyon, ang dulot nun ay pagpapala na magmumula sa ating Panginoon. Ano po ang sabi? Nung matuto silang sumunod, muling pumalaot, hindi nila ina-expect
basta sila'y sumunod lamang sa ating Panginoon, halos mas kakansira yung kanilang lambat. At alam niyo po ba kung gaano kadami yung isda na yon? 2 bangka umaapaw, punong-puno ang kanilang nahuling mga isda. Kaya mga kapatid, dito natin makikita kapag ang Lord ay may pinagagawa sa atin, kapag ang Lord ay may inuutos sa atin, kapag ang Lord ay may conviction sa atin by the power of the Holy Spirit, kapag ang Lord ay nangungusap sa atin, o kahit walang pangungusap, pero basta ang ginagawa natin, ang inuuna nating gawin ay yung mga bagay ayon sa kanyang nais, ito po ang laging dulot ay pagpapala sa ating mga buhay. Pero kapag tayo'y sumuway, kapag tayo ay hindi sumusunod sa kalooban ng Panginoon, ito ay pawang mga curse, salot ang mararanasan ng isang tao. Pansinin niyo ang mga taong walang ginagawang pagsunod. Dumarating sa buhay niya isang araw, napakahirap, napakalungkot, talagang dahil yun ay dulot ng kanyang pagsuway sa kalooban ng ating Panginoon. Pero ang mga taong tapat na sumusunod sa Panginoon, kahit ano yung kanyang nararanasan sa buhay, at the end of the day, yung biyaya at pagpapala ay mararanasan niya sapagkat yun ang pangako ng Panginoon. Kaya doon sa verse 7, pasanin nyo, kaya't kinawayan nila ang kanilang mga kasamahan nasa ibang bangka upang patulong. At lumapit naman ang mga ito na puno ang 2 bangka na halos lumubog. Pansinin niyo po, yung 2 bangka nila na puno ng mga huling isda na halos lumubog. Ibig sabihin, overflowing blessing ang ibinigay sa kanila ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, makikita natin yung kabutihan at biyaya ng Diyos kapag tayo natutong sumunod sa pinapagawa sa atin ng Panginoon. Verse 8, nang makita ni Simon Pedro na siya'y nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagsabi, lumayo po kayo sa aking Panginoon sapagkat ako'y makasalanan. Namangha si Pedro, hindi makapaniwala, nakita niya bakit naganap yung bagay na iyon, at sa pagtagpong iyon, nakilala ni Pedro ang Panginoon ay hindi basta-basta sapagkat walang makagagawa anong bagay na iyon. Nasaksihan niya ang isang napakatinding himala at inamin niyang siya'y makasalanan. Tinawag niyang Panginoon ang ating Panginoon at siya nagpatira pa at nagpakumbaba sa ating Panginoon. Verse 9, nang gidalas siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli. Gayun din sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo at mga kasosyo ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, huwag kang matakot, mula ngayon mamamalakaya ka na ng mga tao. Dito natin makikita na itong sila Pedro at yung kanyang mga kasama, sila pala'y tinawag ng Panginoon bilang mga lingkod at apostol ng ating Panginoon. Sila pala ay talagang mga chosen people sapagkat sila pala ay kabilang sa 12 alagad ng ating Panginoon. At sabi ng Panginoon, hindi na kayo mamalakayan ng mga isda, kundi mga tao na ang inyong huhulihin. Ibig sabihin, sila ay makakatuwang ng ating Panginoon sa pagpapalaganap ng mabuting balita para maraming tao ang magkaroon ng tamang pananampalataya at hindi na mapahamak sa impyerno, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito rin po mga kapatid ang pinaka-purpose ng ating Panginoon. Kahit po tayo ay hindi po talaga mag-full-time na lingkod ng Diyos, pero kahit saan tayong aspeto naroon, pero ang nais ng Panginoon, lahat tayo magamit para maging spokesperson ng Panginoon, para maipahayag, para maitestify ang kabutihan ng ating Panginoon sa ating buhay. Maraming taong mabago, maraming taong maakay, magamit tayo ng Panginoon upang yung mga tao sa paligid natin, even yung ating mga mahal sa buhay, ay madala natin sa tamang pananampalataya at relasyon sa ating Panginoon sa Kristo. Sapagkat ito ang nais ng Panginoon na tayong lahat
ay maging daluyan ng salita ng Diyos upang ang salita ng Diyos ay matimo at matanim sa puso ng napakaraming tao na naliligaw ng landas at walang tamang relasyon sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, sa gabing ito yung mabuting balita, ito yung salita ng Diyos na ngayon ay inihayag sa atin ng Panginoon na sa bawat pagkakataon na tayo tapat na sumusunod sa ating Panginoon, ang dulot lagi niyan ay pagpapala sa ating buhay, sa ating pamilya, sa bawat isa po sa atin. Kaya, wag na wag po tayong bibitiw, wag na wag po tayong lilihis, wag na wag po tayong tatalikod sa patuloy na pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Anuman ang sitwasyon, anuman ang pinagdadaanan, anuman ang nangyayari sa kapaligiran, magpatuloy lang tayong sumunod sa plano at kalooban ng Diyos at ang biyaya at pagpapala at pagsama na mula sa ating Panginoon ay mararanasan nating lahat. Amen? Atin niya po palakpakan ng Panginoon. Praise God. Sige po, sama-sama tayong tumayo. Praise God. Purihin ang Diyos sa oras na ito. Hallelujah. At tayo po'y sama-sama na pumikit at manalangin. Lord, maraming salamat po minsan pa sa gabing ito, Father God. Dito po sa lugar na ito, Panginoon, sa pamilya po, God, Lord, ng pamilya Ubaldo, sa pamilya po nila Brother Tom and Sister Clarissa. Lord God, patuloy po kami, God, Lord, ay nagpapasalamat sa inyo, O God. Hindi po ito isang aksidente na ngayon. Kami po'y nagtipon-tipon sa lugar na ito upang patuloy po, Lord, na kayo po'y aming parangalan, sambahin, pasalamatan, at sama-sama po namin, Lord, na pagnilay-nilayin ang inyong buhay at makapangyarihang salita. Muli po, Lord, sa gabing ito, Panginoon, nakita po namin, O God, na obedience always brings blessing. Na sa bawat pagsunod ng bawat isa po sa amin, sa inyong nais, sa inyong kalooban, ang lagi pong dulot dito sa amin ay masaganang pagpapala. Kagaya po ng naranasan ni Peter at ng kanyang mga kasamahan na mangingisda. Mula po sa walang-wala, mula po sa napakatinding sitwasyon, pero sobra po ang ginawa niyo po sa buhay nila during that time, sapagkat kayo po ang nagbigay ng napakasaganang biyaya at pagpapala. Hindi lang po sila napagpala, kundi yung mga kasamahan pa po nilang marami pang nangingisda ay kanila po, Panginoon o God, Lord, binahaginan ng napakasaganang pagpapala during that time. Kaya po, ako po'y naniniwala, Panginoon o God, sa oras na ito, Panginoon o God, Lord, tulungan niyo po ang bawat isa po sa amin. Kayo po ang patuloy, Lord, na maparangalan po namin. Kayo po ang patuloy, Lord, na masunod sa aming mga buhay. Kayo ang patuloy po, Father God, Lord, na maging priority po namin, O God. Sa kabila po, Lord, ng lahat ng aming pinagkakaabalahan, lahat ng aming mga ginagawa sa buhay. But, Lord, your first priority, O God, Lord, sa aming mga buhay. At naniniwala po kami, dakilang Diyos sa mga banal, na walang tapat, Panginoon, na hindi niyo po, Panginoon, O God, pagpapalain. Walang tapat na sumusunod sa inyong kalooban, Lord, na hindi niyo po ibubuhos ang masaganang pagpapala, O God, sa lahat ng aspeto ng aming mga buhay. Kaya, Lord, dalangin ko po, Lord, sa inyo, Panginoon, God, ang aking pong mga kapatid na ito, Panginoon, na patuloy ng bawat isa po sa amin, Lord God, ay magkatuwang-tuwang, magkatulong-tulong, Panginoon God, upang patuloy, Lord, yung aming mga mahal sa buhay, yung aming mga relatives, O God, yung aming mga friends and neighbors, Panginoon, na tunay nga po napapalayo, wala pang tamang relasyon sa inyo, O God, Lord. Gamitin niyo po ang buhay ng bawat isa po sa amin, O God, upang patuloy po, Lord, Panginoon, muli mailapit namin sila sa inyo, O God. Gamitin niyo po ang buhay ng bawat isa, Panginoon God, upang patuloy po, Lord, na makapag-testify, Panginoon God, hallelujah, na kayo po ang patuloy pong maikwento, Panginoon God. Kayo po ang patuloy, Lord, na maparangalan sa buhay ng bawat isa at ma-amaze ang bawat isa, Panginoon God, sapagkat kayo ang ipinagmamalaki po namin. Kayo ang pinararangalan po namin sa aming mga buhay. Salamat po, dakilang Diyos sa mga banal. At ako po'y naniniwala, dakilang Diyos sa mga banal, ito pong opening Bible
study ngayon, O God, ay patuloy niyo pong pagpapalain, O God. Lord, sa mga susunod pa, Panogad, na mga linggo, Panogad, hallelujah, mga araw ng Wednesday, O God, hallelujah, ay patuloy po kami magkakasama-sama, Lord, nang meron pong galak, may katagumpayan, O God, hallelujah, at patuloy niyo pong pagkatagumpayin, O God, ang gawain ito sa lugar na ito, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. Hiling ko po't dalangin, O God, ang buhay ng aking mga kapatid, Lord, sila Sister Lou, sila Sister Merly, sila Elaine, O God, sila Ate Ine, O God, Lord, sila Nanay Ine, sila Clarissa, Panginoon, O God, sila Tom. Lord, dalangin ko po na patuloy, O God, Lord, ang inyo pong guidance and protection, O God, Lord. Hinihiling ko po sa inyo, Father God. Lord, yung mga source of income nila, Panginoon, God, Lord, ikinabubuhay, hanap buhay, Lord. Idaloy niyo po ang biyaya at pagpapala sa buhay nila, aking mga kapatid. At patuloy po, Lord, makatuwang ko po sila, Panginoon, O God, Lord. Sa patuloy po, Lord, Panginoon, na pag-akay, O God, Lord, ng maraming mga tao upang mabago ang buhay. Magkaroon ng direksyon, Panginoon, O God. Magkaroon ng tamang relasyon, pananampalataya sa inyo. At higit sa lahat, O God, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Eternal life. Magkaroon ng isang buhay na ganap at kasiya-siya, Panginoon God. Salamat, Lord. Use us, Panginoon God, Lord, for the glory of your name, O God. Salamat, Lord. We back to you all honor, all glory, and praises. In Jesus' mighty name, everybody says, Amen and Amen.